muna natin ang ilang mga misconceptions tungkol sa Pag-asa Island, ang West Philippine Sea at ang arbitral ruling noong 2016. Unang-una, hindi po totoo na inaangkin natin ang Pag-asa Island dahil lamang pasok po ito sa ating exclusive economic zone. Dati na po natin sinasabing hindi po ito ang dahilan at hindi po yan totoo. Ang Pag-asa Island, na kung tawagin ng iba ay T2 Island, ay nasa labas ng ating 200 nautical mile na EEZ. Yan po itong kulay dilaw na linya sa paligid ng Pilipinas. Yan po yung 200 nautical mile na EEZ. Ang Pag-asa Island po ay nasa labas lang yan. Mga 270 nautical miles ang layo po mula sa Palawan. So nasa labas nga po siya ng EEZ. Pangalawa, hindi po yan inaward sa atin ng 2016 arbitral ruling. Ang arbitral ruling po ay walang kinalaman sa teritoryo o kung aling bansa ang may-ari ng aling isla sa Spratlys. Ang pinagdesisyonan ng arbitral ruling ay ang pagbasura sa 9-dash line ng China. Pangalawa, nilinaw po nito na walang matatawag na isla sa Spratly Islands. May mga bato na maaaring angkinin ng mga bansa pero ang mga batong ito ay hindi po maaaring magkaroon ng sariling EEZ. Kung ganun, ano po ang pinanghahawakan natin sa Pag-asa Island? Ang pinanghahawakan po natin sa Pag-asa ay ang mismong paghawak natin dito. Sa madaling salita, effective occupation. Sa ilalim po ng customary international law, kinikilalang effective occupation ng isang bansa sa isang teritoryo basta po hindi ito lumabag sa ibang international laws. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin na itatag na ang iyong otoridad sa isang jurisdiksyon. Halimbawa, meron ka ng administrasyon doon, mga reglamento, merong enforcement. Sa kaso po ng Pag-asa Island, nakatayo na riyan ang munisipyo ng Bayan ng Kalayaan na bahagi po ng Palawan. Meron ng Parlan at meron ng 2 hanggang 300 sibilyan na nakatira po dyan. Liban pa riyan ang detachment ng militar at ng Coast Guard. Pero hindi parating ganyan dyan. Ayon po sa Taiwan, isang Taiwanese garrison ang nakapwesto sa T2 Island noong taong 1971. Pero napilitan daw silang lumisan dahil sa isang paparating na malakas na bagyo. At pagbalik daw nila matapos ng ilang buwan, nakapwesto na ang Philippine Marines sa kung tawagin natin ngayon ay Pag-asa Island. Last minute daw, pinigilan ng Taipei ang mga Taiwanese troops na makipaggera sa mga Pilipino. Ayon po yan sa China Times. At sa susunod na 5 dekada, Pilipino na po ang nakapwesto sa Pag-asa Island. Effective occupation po ang tawag ngayon dyan. Ang pinaghuhugutan po ng konseptong ito ay ang 1928 ruling ng Permanent Court of Arbitration sa Island of Palmas case. Ang Palmas Island po ay isang maliit na isla sa timog ng Mindanao na gaya po ng Pilipinas ay pag-ari noon ng Espanya. Pero hindi po gaya ng Pilipinas, hindi ito naokupa ng Espanya. Kaya't nung sinakop ng US ang Pilipinas, ginusto rin ng Amerika na kunin itong Palmas Island. Yun lang, hawak na ito ng Netherlands. Ang ruling ng arbitrator sa kasong ito noong 1928 ay naging haligi ng mga susunod na desisyon tungkol sa pag-aangkin ng mga bansa ng mga teritoryo. Ang sabi po ng arbitrator, parating mas matimbang ang effective control kesa yung mga claim na, ay, kami kasi ang nakadiscover niyan. O, uy, may kasaysayan kami dyan. O kaya, oy, lolo ko ang nagtayo ng bandera dyan. Kung ganon, edi pwede na rin bang angkinin ng China yung mga artificial islands na kanyang ginawa sa West Philippine Sea? Hindi po. Dahil artificial islands nga mga ito na tinayo lamang sa mga bahura o yung mga reef. Para maangkin ng isang bansa, kailangan ito ay isa pong isla o kaya ay isang bato or high tide elevation. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapalong balita